Breaking news po ito mga kababayan. Red alert na sa buong lalawigan ng Aurora. Bagyong si Uwan. Nakakakilabot po. Talagang nanalasa na po ito. Malahalimaw po ang bagyong ito mga kababayan. Kaya panoorin po natin. Talagang matinding hagupit ang dinaranas ng Aurora ngayon. Gaya po ng Cebu na nagkaroon po ng matinding doon. Ngayon po, nangangamba po ang Aurora. Talagang nananalasa na po ito. Pakinggan po natin ang balitang ito. Habang puspusa naman ang paghahanda ng mga otoridad sa posibleng paglapag o landfall ng Super Typhoon Uwan o Fungwong na inaasahang mararamdaman sa probinsya ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Balikan natin si Erlo Bringas para sa detalye. Erlo? Patuloy na pinag-iingat ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora ang mga residente habang patuloy naman yung paghahanda para sa pagpaparamdam nitong bagyong Uwan mula ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Batay sa Aurora Province Situational Report number 2, lahat ng bayan ng lalawigan ay isinailalim na sa heightened alert. Ayon kay Engineer Amado Elson Egarque, ang chief ng PDRRMO ng Aurora, mula pa kaninang umaga nagpa-preemptive evacuation na rin sila ng mga lokal na pamahalaan, nagpa-preposition ng relief goods at tinitiyak yung kaligtasan din ng mga naninirahan sa mababang lugar at baybayin. Nakapaglabas na rin sila ng isang memorandum noon pang kahapon na nag-uutos ng suspension ng klase sa lahat ng antas sa trabaho at gobyerno sa Nobyembre 10 o araw ng bukas bilang pag-iwas na rin sa peligro. Ipinagbabawal na rin ng Aurora Coast Guard Station ang lahat ng biyaheng pandagat na nagsimula pa ng November 8 alas 11:30 ng umaga. Kaya patuloy ang mahigpit na pagbabantay nila sa baga coastal area para matiyak na walang susuway sa nasabing kautusan. Nakapreposition naman ang Provincial Social Welfare and Development Office ng mga family food packs sa Dicadi area, kabilang ang Dilasag, Kasiguran at Dinalungan para sa agarang tulong sa mga apektadong residente. Nakaantabay din sa Aurora Emergency Operations Center ang mga ahensya kabilang ang BFP, AFP, PNP, Coast Guard, DOH, DPWH at para sa agarang responde kung kakailanganin. Patuloy naman ang real-time monitoring ng mga ilog at flood-prone areas kasama ang DOST Pag-asa Storm Chasers team na nasa Baler o dito mismo sa Baler para sa field survey. At ayon naman sa Provincial Health Office, halos 1.9 million pesos na halaga ng health emergency commodities naman ang nakaposisyon dito nga sa mga bayan at ospital bilang pagsiguro sa kahandaan sa posibleng health crisis. Sa pagkaoras na ito, nandito tayo sa bahagi ng coastal area, sa bahagi pa rin ng Baler, Aurora. Ito yung sa bandang unahan kanina nung pinuntahan natin dito sa barangay Sabang. Ito, makikita nyo dito sa aking likuran, ipapakita natin ng kaunti. Iba na yung sitwasyon ng alon mula pa kaninang umaga. Mas lumala yung sitwasyon ngayon dahil sa yung kanina nga ay medyo na aninagan at pwede pang maglakad halos diyan sa mismong dalampasigan. Pero sa baga oras na ito ay pinapa-off limits na itong bahagi ng dalampasigan na ito dahil nga sa delikado na yung ampas ng alon. Actually, umabot na nga hanggang dito sa likuran ko, dito mismo sa ating kinatatayuan. Ang payo lang ng mga kinaukulan dito sa mga residente, lalo na kasi yung iba dito may mga turista pang humihinto para mag-sightseeing, at hanggat maaari wag na lumapit na lang dito siguro sa may bandang dito sa may bandang dalampasigan dahil nga sa napakadelikado na ng alon at posibleng mas lumala pa yung sitwasyon hanggang maghahating gabi sa inaasahang pagpaparamdam nitong bagyong Uwan dito mismo sa probinsya ng Aurora. Yan ang update mula rito sa Aurora. Balik sa Huweng. Erlo, kung ikukumpara mo dun sa sitwasyon kanina yung panahon at ngayon, ano ang naging kaibahan?
Yung kanina ay medyo kumakalma ng konti pa kanina kasi nagkakaroon ng pag-ulan. Maya-maya magkakaroon na naman ng pagtahimik ng panahon. Pero ngayon tuloy-tuloy na mula pa kaninang alas 2 ng hapon. Parang indication lang na parang unti-unti ay magpaparamdam na nga itong bagyong Uwan na posibleng mas maramdaman ng mga nandito sa coastal barangay. Ayan, medyo nahahampas na tayo alon at yan. Kaya pinapa-off limits itong part na to na nasa aking likuran sa mga residente at mga turista dahil sa hindi na normal yung sitwasyon as of this moment. Sinabayan pa ng medyo malakas-lakas yung pag-ulan pero wala pa namang kasamang hangin, Weng. At pero pinaghahandaan din ng mga residente yung other scenarios na magkaroon ng kasamang hangin, magkaroon din ng posibleng mas malakas na pag-ulan. Hindi pa kasi natin malalaman talaga kung ano yung magiging scenario mamaya, pero lahat ng yan ay pinaghahandaan na rin ng mga residente dito sa paligid ng coastal area sa Baler Aurora Way. Napansin natin mas malaki yung mga alon ngayon, Erlo, no? Kesa dun sa kanina nung nakatayo ka malapit sa coastal area. So yan mga kababayan, talagang dumaranas ngayon ng matinding hagupit ng bagyo na si Uwan dito sa lalawigan ng Aurora. Talagang nagbabadya po, bagsik ng bagyong Uwan, nararamdaman na sa Aurora. Grabe mga kababayan. So ayan po yung mga balita. Ano bang sinasabi ng komento? Thank you Lord, wala pang nababalita na matay. Ibig sabihin, I'm ready mga kapwa nating Pinoy. Bawiin ang mga kurakot ng mga politiko para ipagtustos sa mga nabagyo. Maawa naman kayo ng walang konsensyang kurakot. Di ba may bali-balita ngayon na yung binagyo sa Cebu ay bibigyan lang daw ng 10,000 hanggang 5,000. Pag nawalan daw ng bahay, 10,000. Pagka medyo na damage daw, ay 5,000 lang. Sabi ng mga komento, para bang pinapakita ng namigay ng ayuda, yun po yung balita kasi, namigay daw ng 5,000. Namigay ng 10,000. Anong akala niya sa mga Pilipino, patay gutom? Magtatayo ng bahay-bahayan, tapos 5,000 lang. Trilyon ang ninakaw, tapos magbibigay lang ng 5,000 hanggang 10,000 na ayuda. Lalong ginagalit ang mga Pilipino, mga kababayan. Para bang pinagmumukha na patay gutom ang mga Pilipino. Akala nila magtatayo ng bahay-bahayan. Kaya ang daming nagalit mga kababayan. 5,000, anong mangyayari sa 5,000? Mag-isip-isip kayo na nasa gobyerno. Huwag kayong mga tanga, mga bobo, mga inutil. Huwag na lang kayong tumulong pag ganyan. Ano akala nyo sa mga Pilipino, patay gutom? Kala mo na mamalimos ng awa, huwag na lang kayong tumulong. Akala kasi ng mga ito mga kababayan, namamalimos ng awa ang mga Pilipino. Isipin mo, nagbigay ng 5,000, 10,000. Anong gagawin mo doon? Inanod ang bahay mo, 10,000? Kaya nakakagalit mga kababayan Kaya lalo nilang ginagalit ang mga Pilipino. Magkano ninakaw nyo? Trilyones. Tapos ang pamimigay nyo, 5,000, 10,000. Anong gagawin nila dyan? Baka isampal sa mga pagmumukha nyo. Mga kababayan. Halimbawa, mga kababayan na hindi sa pag-aano ako ang nawalan ng bahay, inanod ang bahay, namatayan, tapos bibigyan ako ng 5,000, isampal ko sa pagmumukha nila. Sa totoo lang. Yan po ang mga sinasabi ng mga komento, galit na galit. Isipin nyo po mga kababayan, di ba? Nakakagalit Kaya nag-post si Rowena Guanzon dito mga kababayan. Tignan nyo po yung post ni Rowena Guanzon. Galit na galit dito.
Nabwisit siya po nabwisit talaga siya. Attorney Rowena Guanzon. Galit na galit po ito. Rowena Guanzon, tignan nyo po, namigay ng ayuda 10,000 hanggang sa 5,000. Nakakabwisit daw Parang ginawa nila mga tanga ang mga tao dito. Sa totoo lang, mga totoo, na mabibwisit ka talaga sa mga ito. So, na yung mga post ni Rowena Guanzon dito. Tignan nyo po mga kababayan na may mga post dito na may gawin naku po mga kababayan na nakakagalit. Ito, tignan nyo po. Sabi po ni Rowena Guanzon, binabash niya po yung itong namigay ng 10,000 hanggang 5,000. Ang binigay natin ngayon ay 5,000 sa partially damaged na bahay at 10,000 naman sa fully damaged sa bahay. Tignan yung mga tanga na mga bobo mga ito. Nakakabwisit. Maraming punot hindi pa kasi kinakalbo. Natapos ko ang elementary at high school kahit minsan walang suspension ng classes dahil umuulan. Ngayon abogado na ako. Alaka, mga kababayan. Diyos ko Lord. Para bang nagpapakitang gilas, imbes na matuwa ang mga Pilipino, ginagalit nila. Isipin nyo mga kababayan, ito, tignan nyo. Tignan nyo. Ayan. Ayan yung post nila. Grabe. Anong magagawa ng 5,000 hanggang 10,000 nyo? Isasampal sa mga pagmumukha nyo, yung 5,000 at 10,000 nyo. Anong kala nyo sa mga Pilipino? Patay gutom. Mga kababayan, ilang trilyon ang ninakaw nyo? 5,000, anong mangyayari sa 5,000 na yan? Baka isampal sa mukha nyo. Huwag na lang kayo tumulong. Hayaan nyo na lang. Nagalit yung mga tao kala nila patay gutom ano masasabi nyo po? Yan lamang po ang ating bahagi. Talagang sana po mag-ingat po tayo sa lalawigan ng Baler. Wag na po nating antayin na yung bahay natin ay maanod. Yung mga nasa gilid-gilid ng coastal area, doon na po kayo sa mga safe na mga evacuation center. Kasi baka mamaya, maanod po yung bahay nyo, bigyan lang kayo ng 5,000. Imbes matuwa kayo, sasama pa loob nyo. Sa totoo lang. Once again, yan lamang po. Ako si The Wonders Philippines. Kaya ngayon lang po tayo nakapag-update dahil pati dito sa parting Bulacan ay nananalasa na po ang bagyong si Uwan. Signal number 3 to 4 po dito. Nawalan po tayo ng internet. 2 araw, ngayon lang po tayo nagkaroon. Mga kababayan, salamat po. Isang like, isang share, at isang subscribe. Salamat po.